Magandang umaga po sa inyong lahat. Let us begin this short reflection with a short prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. God, our loving Father, grant us the grace to hear what we ought to hear, to see what we ought to see, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Mary, seat of wisdom, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Golden years of service and faithfulness. Yan po ang tema na ibinigay sa akin. Ano po? Unang-una, pahintulutan niyo po akong kayo po ay aking pasalamatan sa ngalan ng napakaraming parokya na inyong pinaglilingkuran. Ano po? Maraming salamat po. Doon po sa isang parokya pinaglingkuran ko, ang MBG, sila na lahat. Ano po? Sila na ang choir, sila na nag-aayos ng bulaklak, sila pa ang kolektor, sila pa ang tagabilang, lahat kanila na. Ano po? Maraming salamat po. Hari nawa kayo po ay napasalamatan ng inyong mga kura-paroko. Ano po? Ikalawa, ako po ay humihingi ng paumanhin sa mga pagkukulang ng maraming kura-paroko, lalong-lalo na po sa sama ng loob na idinulot sa inyo. Sana patawarin niyo na si Father. Ano po? Meron po ako isang talk na kung saan isinalaysay ko ang mga pagluha ng maraming kaanib ng MBG, ang mga hinanakit, mga sama ng loob, dahil sa masasakit na pananalita na kanilang natanggap mula sa kanilang mga kura-paroko. Naalala ko po yung isang MBG, dahil meron siyang pinapaalala sa kanyang kura-paroko, binato siya ng mag. Ano po? Patawarin niyo na si Father. Ano po? Meron po doon sa isang kwento rin ng isang MBG na kung saan sabi niya sa akin, Father, yung aming kura-paroko, nung nanghihingi kami ng pambili ng bulaklak, sabi ba naman, gamitin ninyo ang pera ninyo. Feeling ni Father, marami kayong pera. Ano pa? Baka nga naman marami kayong pera, di po ba? No? Di ko alam. First of all, as we celebrate this momentous event, we look back not only to see what we have done, but it is good to ask the question, what we have become. Hello? Nadidinig niyo ba ako? Parang kayo ang naririnig ko. Ano po? It's good to look back not only what we have done, but what we have become. Some reminders that it is essential for us that in our service, in what we are doing, it transformed the church from being passive
to an active community member. Hello? Parang hindi nakikinig. Parang maraming bubuyog. Opo. When I say what we have become, it is an examination of oneself. Oneself. Because there is a tendency to look back and say, ay kami ang naggawa niyan. Ay kami ang nagbigay niyan. Ay kami yan. Ano po? Kadalasan kami yan. Pero mas mahalagang tanong ay, ano na ang nangyayari sa iyo? Ang paborito ko pong karanasan tungkol sa MBG ay minsan, yung amin pong MBG, nag-aayos po ng bulaklak sa altar. At ako po ay nasa sacristy. Nung ako po'y papasok at sila'y kukumustahin, marahil narinig nyo ng kwentong ito. Ano po? Na nagkukwentuhan yung aming MBG at sabi, pag ako'y namatay, gusto ko ako ay maging bulaklak. Naalala niyo yan? Ano pa? Gusto ko ako ay maging bulaklak. Bakit? Kasi gusto ko ako ang naglalagay ng bulaklak sa altar. Sabi naman ng isang MBG, sabi niya, ay ako. Gusto ko ako ang flower base. Bakit gusto mo ang flower base? Kasi pag panahon ng Kwaresma, walang bulaklak. Pero yung flower base nandun. Kahit dahon lang ang nilalagay, pwede na. Tama naman, di po ba? No? Walang masyadong bulaklak pag Kwaresma. Sabi niya, ay, gusto ko, ako ang kandila. Kandila. Sabi ng ibang mga kasama, bakit gusto mong kandila? Gusto kong ako nag-iilaw sa altar. Ako ang nagbibigay ng ilaw para kay Jesus. Ay, ang gaganda ng reflection ng Mother Butler. Pero yung isa, sabi niya, ay ako yung altar linen. Gusto daw niya siya yung altar linen. So, tanong ng mga kasama niya, nag-aayos ng bulaklak, bakit? Gusto bang ikaw ang sumasalo kay Jesus? Sabi niya, hindi. Gusto ko, ako yung araw-araw na hinahalikan ni Father. Grabe. What have you become? Ano po ang nangyayari sa inyo? Ano po? According to the scriptures, service is an act of your love, humility, and obedience. It centers on serving God by caring for others, utilizing one's spiritual gifts, and ultimately, to give an example of Jesus who says, I have come not to serve, I have come not to be served, but to serve. Tayo po'y nilikha, hindi para paglingkuran, kundi maglingkod. Mahalaga po ang apat na bagay sa ating mga paglilingkod. Ano po? Unang-una, ang una po nating adhikain ay maging katulad ni Kristo, that we may become like Christ, and thought that true greatness comes from being a servant to others. To imitate His humility in self-effort.
Selflessness pala, sorry. Humility and selflessness. Huwag niyo po ikagagalit, ano po? Kasi pagka minsan, nakakalimutan natin na tayo ay mga lingkod at hindi tayo ang may-ari ng simbahan. Nakakalimutan natin, kami po ay naimbitahan na magmisa sa isang parokya at pagdating po namin sa sakristi, habang nag-aantay ng misa, sabi po ng mga mother butler, upo po kayo, Father, upo po kayo. Ako po ay may kasamang pari, maliit. At nung kami po ay nakaupo, sabi po ng isang mother butler doon sa isang pari na kasama namin maliit, sabi niya, shh, shh, shh. Pakibuhat mo ito. Ay di kami po ay tahimik lang. At si Father naman po ay tahimik lang rin. Pinagbuhat niya ang mother butler. Ayusin mo ito. So siya po nag-ayos ng altar, tahimik lang, Kasi nakalimutan po ng mother butler kung sino ang ibang tao sa loob ng sakristi. At noong nagbibihis na, ay pumila po yung maliit na tao at sila'y nagulat lahat nang nalaman nilang yung maliit na tao na yun ay pari pala. Huli na ang lahat. Sabi ko, Father, sorry. Sapagkat hindi po lahat ng pari ay matangkad. Sometimes we forget our role, why we are called, why we are given the opportunity. Hopefully, we learn to inculcate into ourselves the virtue of humility and selflessness. Second, I do not know if you know this, that without you knowing this, maybe, in serving as MBG, you build a true and authentic community. Sa pamamagitan po ninyo, binubuo ninyo ang isang pamilya sa ating simbahan. Hindi lang tuwing Sabado at Linggo, kundi sa pang-araw-araw na gawain na kung saan tayo po'y nagkakaroon ng malalim na ugnayan sa ibang tao, sa ating mga nakakasalamuha, sa ating mga nakakausap, lalong-lalo na sa ating mga nagiging kaibigan. Alam po ninyo, nung ako po'y dumating, ang isa sa kagulat-gulat at hari nawa, ang isa sa kagulat-gulat ay nakita ko na mga MBG sa harapan ng convention center ay mga bata ang mukha. Mga bata ang mukha. Ano ibig sabihin yan? May papalit na sa inyo. Ang ibig sabihin niyan, may magpapatuloy. Kasi pag puro matanda na lang ang MBG, ang ibig sabihin niya, nag-aantay na lang tayo na maubos kayo. Opo, doon sa isang parokya, yung MBG mo, yun na rin ang choir. Matatanda na. Kaya nga ang tawag ko sa kanila, Spice Girls. Opo, sila po ang nagdulot ng pait sa aking buhay. Parang inaantay nyo na lang silang maubos.
Bakit? Masyado na silang naging kampante na kami ito. Ano po? Forgetting that the purpose of our service is to build a family in the church. Ano po ang pamilya? Na mayroong nagpapatuloy sa ating mga ginagawa. 50 years. According to the study, alam po ba niyo yung mga mega churches? Ano po? Ang kanila pong lifespan ay 30 to 50 years lang. 30 to 50 years. Bakit? Walang nagpapatuloy. Walang nagpapatuloy. Kaya po, anuman ang samahan na wala kayong nakikitang bata, ibig sabihin, hindi na yan magpapatuloy. Marami tayong samahan sa simbahan na unti-unting namamatay dahil walang nagpatuloy. Kaya, napakagandang tanawin na mayroong bata ang mukha sa inyong piling. Ano po? Sabi nga sa mga nanay na kung saan ilan sa inyo ang naghihikayat, how many among you invites your children, not necessary to become MBG, but to be part of someone who serves the church. Hindi lang ito isang gawain. Ito po ay isang pagiging pamilya. To be part of MBG is given a task to foster a relationship where faith can blossom, nurtured, and grow. Third, MBG must uncover our purpose. Ano po ba ang tungkulin? Ano po ba ang kadahilanan? Sabi po ni San Ignacio ng Loyola, we are created to worship, to give reverence, to give thanks, and to serve the Lord. Yan po ang ating purpose. Hindi lang yung tayo'y maging masaya, umunlad sa buhay, kundi tayo po ay magbigay papuri at makapaglingkod sa Diyos. To volunteer, to step into a life of service we discover to develop our unique spiritual gifts, whether that means teaching, organizing, welcoming, or providing hospitality. Hindi naman po ito ang endpoint ng ating paglilingkod. Marami sa atin nang sa pagiging MBG, naintindihan natin na pwede pala ako maging lektor, pwede pala ako maging member ng koro, o ibang dahilan. To be part of MBG is a stepping stone where we find our purpose. Our purpose. Ang simbahan po ay nagpapasalamat sa maraming MBG na kung saan hinikayat ninyo ang inyong mga anak na magpari. Hinikayat ninyo ang inyong mga anak na magpari. Ano po? Sapagkat hindi po natin ito napapagtuunan ng pansin. Pag walang pari, walang halagang MBG.
Kasi wala namang paglilingkuran, di po ba, no? Sana patuloy po ninyong hikayatin ang inyong mga anak, hindi lamang isang paglilingkod, kundi baka sila, lalong-lalo na, may mga anak pa kayong binata, ano po, baka pwedeng hikayatin ninyo na yapusin ang bukasyon ng pagpapari. Kung babae, baka tinatawag silang magmadre, ano po, hindi lahat kailangan mag-asawa o tinatawag sa buhay mag-asawa. Being part of MBG helps us to recognize our purpose. And I always say this, people without purpose distract themselves with pleasure. People without purpose distract themselves with pleasure. Kapag tayo po'y abalang-abala sa mga bagay-bagay lang ang iniisip lang natin ay ating mga sarili, baka nakakaligtaan natin ang tunay na dahilan kung bakit tayo ay binigyan ng buhay ng Diyos. I urge you, my dear mothers, to inculcate or entice your children to serve the church because that is our purpose. As a baptized, I always remind the faithful as a baptized, we have 3 obligations. And what is that? To worship God, to preach the gospel, and to serve the poor. To worship God, to preach the gospel, and to serve the poor. Hindi po tayo naiiwan sa sanctuary ng simbahan. At hindi po tayo naiiwan sa pag-aayos lamang ng gamit sa misa, gamit ng pari. Hindi po tayo naiiwan doon. Mahalaga po na lumalago tayo, lumalalim ang ating kaugnayan sa Diyos. When we say we worship God, it means we grow in our intimate relationship with the Lord. It is important that in our service, we also grow in prayer. We also grow in prayer. That's why, in serving, it is important that there is spiritual transformation. Service challenges our character. It matures us spiritually by moving our faith from mere belief to active and practical love. Binabago ang ating kalooban. Inuulit ko po, bakit kailangan natin mag-serve? 4 na bagay. Tularan ang ehemplo ni Jesus, to build a true community, realizing we are called to be a family. 3rd, to uncover our purpose. And 4th, that we have a spiritual transformation. Merong pag-unlad sa buhay pananampalataya. May pag-unlad sa buhay pananampalataya. My dear friends, because we have served our purpose, you will not be afraid to retire, to grow old,
And later on, to step back, sit down, and simply watch and pray. Hindi tayo natatakot na darating ang araw na na hindi na ako makakapaglingkod. Dahil naibigay ko na ang aking buong kalooban sa paglilingkod habang ako ay kaya ko pang maglingkod. Meron pong isang post, I guess nabasa niyo ito sa isang parokya, na isang matandang MBG ay nagtatampo dahil hindi na siya pinaglilingkod ni Father. Nagtatampo. At ang kanyang mga anak, ay ang kanyang mga pamangkin pala, hindi na anak, pamangkin, ay nagalit sa kura paroko na kung saan hindi na pinaglilingkod ang kanilang lola dahil yun na lang daw ang pwedeng gawin. Ano po? Tanggapin po natin, hindi tayo habang buhay na malakas. Kaya habang malakas, gawin natin ang dapat at kaya nating gawin. Ano po? Hindi nakakahiya na darating ang araw, hindi na tayo makakapaglingkod. Magre-retiro tayo, ano po? Sabi ko nga po doon sa isang servant, sa isang parokya, na kung saan, ang tagal na niyang naglilingkod. Pag kami may meeting, hindi na siya nakakakyat na hagdanan, ano po? Pero gusto niya, siya pa rin ang head. Siya pa rin ang head. Pag sinasabi mo sa mga tao, kayo po'y mamili na ng bagong head. Ano po? Naku, kakausapin pa rin niya lahat. At sabihin, ako ang iboto niyo ha, ako ang iboto niyo. Hanggang sa kailangan ako magsabing nanay, baka pwedeng iba naman. No? Naku, nagalit sa akin si nanay. Ano po? Kasi sabi ko sa kanya, baka mas makakapaglingkod kayo kung hindi na kayo maglilingkod. Ano po? Learn to step back because what is important is not what our hands can hold, but what our hearts can keep. What is important is not what our hands can hold, but what our hearts can keep. Kaya, kung gusto nyo ang legacy ay may papasa nyo sa iba, then invite others to join you, invite your children to join you, invite other people to join you. Not as an elite group of people, but a family that serves. Ano po? The family that serves. Pag ang isang parokya, bato-bato sa langit, ano po? Ay makikita mo ang MBG, puro matanda na lang. Sorry po, ano po? Ibig sabihin, nakalimutan nila na sila ay hindi isang eksklusibong grupo. Kasi nahihirapan yung ibang pumasok kasi ayaw nilang merong iba. Ayaw nilang merong iba. Ano po? Sabi nga ng ibang naglilingkod sa simbahan, ano po? Ayaw nilang sila'y sasamahan ng iba. At pag sinasabihan ninyo, mag-invite naman kayo. Ano po sagot sa akin? Hindi ka pa pari. MBG na kami. Mahirap po yan. Ano po? Hindi ka pa pari, MBG na kami. Ano, antayin ko kayong mamatay?
para mapalitan kayo, di po ba ano? Hindi po. We are invited to serve so that others may serve. Mas malala po yung isa, di po ba ano? Mas malala yung isa na pinagsasabihan niya sa sobrang tanda. Sobrang tanda. Siya po ang kolektor ng parokya. Ano po? Ang tanda na. 1 to 1 to 1 to 1 to. Ano po? Ang tanda na. Masipag naman mangolekta, ano po? At yun ay ano? Hold-upper yan, hold-upper. Hindi yun aalis sa harapan mo pag hindi ka naghulog. Opo. At pag hindi ka, ikaw ay tutungo-tungo. Kasi wala kang panghulog. Susundutin ka nun. Hold-upper eh. Sabi ko, nanay, huwag niyo pong sinusundot ang tao nagagalit. Ano sabi sa akin? Hindi ka pa pinapanganak. Kolektor na ako. Ay, mahirap. Ano po? Mahirap. Tayo po'y lingkod. Ano po? Tayo lingkod. Kaya nga po, ano po ang bottom line ng ating paglilingkod? 4 na bagay. 4 na bagay. The key concept of our service leads us in 4 things, to 4 things. Number one, humility over status. Humility over status. Ano ibig sabihin ito? Sana manatili po ang kababaan. Ano po? Manatili ang kababaan. Hindi yung, sino ka ba? Sino ka ba? Bakit ko po nasabi yan? Dahil po doon sa isang parokya, ang napagtanungan po ay isang lingkod, at ang nagtanong naman ay mga nagsiserve sa ibang parokya. Ang sabi niya, sino ka ba? Ano po? Hindi mo ba ako kilala? Alam po niyo, ang hirap nung ganon, yung naglilingkod ka sa simbahan, nasasabihin mo yung mga nagtatanong, sino ka ba? Hindi mo ba ako kilala? Ano po? Yun ang pari, hindi nyo nakilala. Hindi po ba, ano? Porque maliit. The greatest act of service is noted in the gospel, whoever would be great among you must be a servant. Whoever would be great among you must be your servant. Ang key points ng ating paglilingkod ay magdala sa atin sa tunay na kababaang loob. Ano po? Yung bang kahit hindi ka naka-uniforme, ramdam ang iyong kalooban bilang isang lingkod. Ano ibig ko po sabihin? Kilala ka lang bang MBG dahil naka-uniforme ka? Hello? Kilala ka lang ba bilang MBG dahil naka-uniforme ka? Sa madaling sabi, kung tayo po ba hindi naka-uniforme, makikilala ba tayo sa ating mga pagkatao bilang isang lingkod dahil tayo ay may kababaang loob?
Mahirap po na kapag tayo ay naghubad ng ating uniforme, parang wala na tayong halaga. My dear friends, what makes you an MBG is not your uniform. What makes you as an MBG is what is in your heart. Hello? Kindly listen to that. What makes you as an MBG is not your uniform. What makes you as an MBG is what is in your heart. Puso. Ang pinakamahalaga ay puso. Sapagkat makakapasok tayo sa langit dahil sa ating uniforme. Makakapasok tayo sa langit dahil sa ating kalooban. Number 1, what makes you an MBG is not your uniform, but what is in your heart. Second, what makes you an MBG is your love in the things you do, in the people around you. Sabi po dito, your service is considered a practical expression of loving one's neighbor. As Saint Paul have said, we are urged as believers to serve one another in love. To serve one another in love. Hindi lang yung mayroong kababaang loob, kundi ramdam ng ibang tao na ang iyong paglilingkod ay dahil sa iyong pagmamahal. Dahil sa iyong pagmamahal. Nakakasawa na ito. Pero paulit-ulit ko po itong sinasabi. Pwede kayong maglingkod ng walang pagmamahal. Pero kahit kailan, hindi kayo pwedeng magmahal nang hindi kayo naglilingkod. Pwede kayo magtiis ng walang pagmamahal. Pero kahit kailan, hindi kayo pwedeng magmahal nang hindi kayo marunong magtiis. Pwede kayong magbigay ng walang pagmamahal. Pero kahit kailan, hindi kayo pwedeng magmahal nang hindi kayo nagbibigay. Pwede kayong magdasal ng walang pagmamahal. Pero kahit kailan, hindi kayo pwedeng magmahal nang hindi kayo marunong magdasal. Sa madalit sabi, ang ugat ng pagiging MBG ay ang pagmamahal sa Diyos. Unang-una, ang pagmamahal sa Diyos. Hindi mahal si Father. Ano pa? Sorry for the words. Kasi malungkot na kwento, pag lumipat si Father, mayroong lumilipat na MAG. Di po ba, no? Bato-bato sa langit, ha? Pag lumipat si Father, lumipat ang MBG. Ano pa? Ang pagmamahal ay kay Kristo at hindi kay Father. Ikatlo, to be an MBG is not to serve the great, but to serve the least. It helps us to be vulnerable so that we can serve the marginalized. It helps us to be vulnerable to serve the marginalized. Finding Christ in the least
in the least of his brothers and sisters. Ang tunay na MBG ay ang pinaglilingkuran, hindi yung mga sikat, kundi yung maralita. Hindi ko po sinasabi yung mga pulubi ang gano'n po. Sana po, ang paglilingkod natin ay punong-puno ng sigasig, hindi lamang kung saan si Monsignor, si Bishop, kundi sa ordinaryong pari, meron tayong paglilingkod. To the least, ano po, hindi po yung punong-puno ng MBG sa mayayamang parokya, kundi doon sa mga maralitang parokya. Ano po? Ang tunay na MBG ay hindi namimili kung sino ang paglilingkuran. Dahil maliwanag sa kanila na ang aking paglilingkod ay para sa Diyos at hindi sa tao. The key concept of being an MBG, humility over status, love, serving the least, and fourth, this is very important, that we grow in joyful stewardship. Joyful stewardship. As many times I've said this, happiness is a choice, joy is a gift. Happiness is a choice, joy is a gift. Happiness is an attitude, but joy is a fruit of the Spirit. Being an MBG manifest the fruit of the Spirit, being a joyful believers. As the letter to Peter says, command to whatever gift you have received, that you serve others as a faithful stewards of God's grace. Mahalaga. Alam po ninyo, people are drawn to the church not because of the program. And sometimes we tend to believe on this, that people are drawn to the church because the priest is a good preacher. Ay, magaling yung pari dyan, magaling. Ano pa? The tendency to believe. Pero alam po ninyo, ayon sa pag-aaral, people are drawn to the church when the ones serving in the church are people of joy. Ang nahihikayat na mga tao ay hindi dahil mayroong magandang programa, hindi dahil magaling magsalita si Father, hindi dahil maganda ang simbahan, ano pa man, di ko alam. Ngunit ang isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit ang mga tao ay nagpupunta sa simbahan ay dahil ang mga naglilingkod dito ay masaya. And I urge you, my dear mothers, my dear sisters, that you serve with joy.
Serve with joy. Mayroong saya. Hindi pwedeng puro nakasimangot. Ano po? Mahirap pumasok sa simbahan ng mga naglilingkod na nakasimangot. Ano po? Nakasimangot na si Father. Nakasimangot pa kayo. Di po ba? Ano? Ay sana lang pupunta. Nakasimangot na nga yung kasama nila sa bahay. Pagpunta nila sa simbahan, nakasimangot pa ng lilingkod. Ay, nako. Di po ba? No? The transformation that it is being required or perhaps being expected from someone who serves is to have a joyful attitude. Huwag kakalimutan yun. Maglingkod na mayroong ngiti. Maglingkod na mayroong ngiti. 4 na bagay. Ano po? May kababaang loob at hindi pinagkakalandakan kung sino siya. 2, punong-puno ng pag-ibig o pagmamahal sa kanyang ginagawa. 3, pinaglilingkuran niya ang maliliit. 4, meron siyang galak sa kanyang ginagawa. And many times I've said this also, the secret of a happy life is a grateful spirit. The secret of a happy life is a grateful spirit. My dear friends, it is not getting what you want, but wanting what you get. Hindi lahat ng masayahin, marunong magpasalamat, pero yung marunong magpasalamat, masayahin. Hello? Hindi lahat ng masayahin, marunong magpasalamat, pero lahat ng marunong magpasalamat, masayahin. Kaya, kung sa inyong mga parokya ay hindi masayahin ng Mother Butler, baka kulang ito sa pasasalamat. Ano pa? Learn to be grateful. We do not have the luxury of time. Patawarin ako. Pero minsan, meron pong mga lingkod ng simbahan, MBG. Sa dating parokya, sabi, Father, ang hirap maglingkod ngayon kasi yung kalilang kura paro ko ay basta, ano po? Mahirap paglingkuran yung kanilang kura paro ko. Ay sabi ko, patawarin niyo ako, ano po? Sabi ko, pagtiisan niyo na lang. Mamamatay din yan. Ano ibig ko sabihin? Kayo, dinatnan kayo ng pari. Kaya, after 6 years, ililipat naman si Father. Di po ba, na? Kayo may iwan, tiisin nyo na lang. Tiisin nyo na lang, di ba, no? Sabi doon sa isang parokya, sabi ng isang MBG, sabi, Father, bakit siyang nasign sa amin? Ako, hindi ko po alam. Ano po? Hindi ko po alam kung anong nasa isip ng obispo ninyo, di po ba, no? Sabi, parusa siya, Father, parusa siya. Sabi ko, baka naman ngayon ay sorrowful mystery muna kayo, ano po? Wala muna kayo sa glorious, wala muna kayo sa joyful, ano po? Pagtiyagaan nyo na lang, matatapos din naman yan, matatapos. 5 misteryo lang naman yan, di po ba, ano?
Parang tuwan-tuwa kayo Parang may nararamdaman kayo di ba ba? Why? Because we don't have the luxury of time. Again, my dear friends, my sisters, my mothers, do not forget this. We were given reason why we have to serve, but what is important is what we become. What is important is what we become. That we become humble over status, that we serve out of love. Sabi po ni Saint John of the Cross, in the twilight of our lives, when we bend our knees before God, God will never ask the question, how much money you have, where you have been, what titles you have gained. There is only one question that God will ask us. And what is that? How much love you have given. At sana po ito ay maitanim ninyo sa inyong mga kalooban, sa inyong mga paglilingkod. Itanong po ninyo sa inyong mga sarili, sapagkat ito po ang tanong ng Diyos pagdating ng araw, gaano kalaking pag-ibig ang iyong pinagkaloob? Gaano kalaking pag-ibig ang iyong pinagkaloob? Ano po sabi kahapon sa ikalawang pagbasa? All things work for good on those who love God. In serving, take note, you do it out of love. And you were given so much opportunity to do this. That's why Mother Teresa of Calcutta have said this, and we should inculcate this in our hearts, that we are not called to do great things, but to do ordinary things with great love. We are not called to do great things, but to do ordinary things with great love. Minsan, kung hindi man madalas, na hindi ka napapasalamatan, minsan, kung hindi man madalas, hindi ka napapansin, kung ano man ang kadahilanan. Ang mahalaga, naglingkod tayo ng merong pagmamahal. Ano po? Pangatlo, sabi ko nga, huwag lamang yung mga nakabihis, huwag lamang yung mga maayos ang damit, ang ating inaasikaso, kundi huwag nating kakalimutan ang mukha ni Kristo ay madalas nandun sa maralita. Ano po? Nandun sa maralita. At hari nawa, tuwing kayo'y uuwi sa bahay, umuwi kayo nakangiti, na nakikita kayo ng inyong mga anak na masaya ang maglingkod sa Diyos. Masaya ang maglingkod sa Diyos. Ano po? Muli po, maraming salamat. Ano po? Maraming salamat sa inyong paglilingkod. Huwag niyong kakalimutan, ang pagiging MBG ay wala sa uniforme, kundi kung ano ang ating puso. Ano po? Salamat po.